mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pang-aapi at kaliguan. Kaya kayong mga kalaban at dayuhan, huwag niyo akong salipin. Pag-ibig, pagdurusa at paghihimagsik, nag-aalab para sa katarungan at kalayaan. Sa ilalim ng kasiyahan, nagtatago ang laban ng bagong pag-asa at lumang kapangyarihan. Hindi nyo ba batid na marami sa mga Indio ay mga umang? Hindi nyo rin ba batid na nasa atakan nyo ng isang Indio? Maaaring masaktan si Kapitan Tiago. Matagal na niya inisip at hindi siya isali. Mga kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra, kararating lang galing Europa. Buenas noches mga kaibigan at sa Quran ng bayan. Lalo na sa napagmatalik na kaibigan ng aking ama, si Padre Damaso. Nagkakamali ka. Hindi ako ang kaibigan ng ama. Kayo nga ba ang anak ni Don Rafael? Opo, Senyor Teniente. Maligayang pagbabalik, Senior Ibarra. Sa 7 taon, anong pinakamahalagang natutunan mo? Kalayaan at pagkakalipin ng bayan. Punyeta! Ang mga bubo talaga ng mga Indio! Paumanin po ba na rin dito sa kasama? Pagpasensyahan mo na, hindi niya naman sinasadya. Yes, tama na yan. Nasarap tayo ng pagkain. Kumain muna tayo. Aalis muna ako at marami pa akong aasisipasuhin. Lansangang abala, katotohanang masakit, nalaman ang katotohanan. 7 taon na pala, pero wala pa rin ang bago. Kakalungkot pa rin dito. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tulad. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong bumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Uy, si Ibarra. Iho, nagka-uwi ka na pala? Opo, Senyor Teniente. Halika, usap tayo. Naging kaibigan ko ang iyong ama. At alam ko kung paano siya namatay. Talaga, Senyor Teniente? Paano? Sa bilangguan. Sa bilangguan? Bakit? Kahit mabait pa ang iyong tatay, may nakakalaban pa rin siya sa bilangguan. Hindi ito maaari.
makikirami ako sa iyo, iho. Bakit wala pa siya? Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw, Dilino. Nandito si Maria Clara. Sandali lamang at siya ay tatawagin. Sige po. Umupo ka muna, Crisostomo. Maria Clara! Andito na si Crisostomo! Sandali lang po, tiya. May ayusin lang. Sabi nila, parang araw darating ang iyong ang hindi at nung dumating ang aking panalangin na may huli ang pag-asang lahat ko sa iyong mga mata. At ang dagot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ko sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Hindi pa rin kumukupas ang ganda mo, Maria Clara. Pumunta ka lang sa Europa, larang tumatamis sa iyong mga salita. Labis ako nangulila sa iyo, mahal ko. Masigit akong nangungulila sa iyo, aking mahal. Kailangan ko nang pumunta bukas sa San Diego, araw ng mga patay. Ibigay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal ko. Mag-ingat ka, aking mahal. Lihim at bighating natuklasan ang mapait na sinapit ng kanyang ama. Magandang umaga ho! Magandang umaga rin. Nakita mo ba yung malaking cross na nakaturok dito? Ah, yun. Sinunog ko na yun. Sinunog? Bakit mo naman ginawa? Pasensya na po, senyor. Pinagutusan lang po ako ng padre. Nailibing ko yun sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Sobrang mabigat po, senyor, kaya tinapon ko na lang po sa ilog. Ano? Magmano ka sa padre, Maria Clara. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala ko nalaman dyan, di pa rin naman sa nagutos. Dilim ng gabi, dilim ng lipunan, pait at kirot ng mga inosenteng biktima ng lipunang mapangapi. Magpahinga na muna tayo, Basilio. Kuya, magkano ba yung kita natin ngayong buwan? 2 piso. Bakit mo tinatanong? Kuya, bayaran mo na yung sinasabi nilang ninakaw mo. Natatakot ako na baka malaman ito ni inay. Hindi ko mababayaran yan. 32 piso. Huwag kang mag-alala. Wala akong ninanakaw. Paniniwalaan ka ni inay. Hindi nila ako paniniwalaan. Basilio, 2 real ang multa mo dahil hindi mo pinatugtog ng maayos ang kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakawi hanggat hindi mo sinasauli ang mga ninakaw mo. Wala po akong ninanakaw! Wag po! Wag po! Kuya! Kuya! Sa ilalim ng mapang-aping lipunan, inay nagdurusa, hawak ang hinagpis ng pagkawala. Hoy, babae. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw na bata? Ako po si Sinta. Hindi po magnanakaw ng anak ko. Kung ganun, nasaan ang anak mong si Crispin? Hindi po sila nagkita ilang araw na. Kung ganun, ibalik niyo ang pera ng ninakaw ng inyong mga anak. Senyor, hindi po kami magnanakaw. Kung ganun, ikaw na lang ang kapalit.
Gitna ng kasiyahan, naglalagablab ang tensyong laban na muling bubukas ng mga sugat. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Aba, akala mo kung sino, hindi man lang bumate. Katulad ng kanyang ama, walang kaspito sa simbahan. Ang inyong ama ay isang traidor kaya namatay siya sa kulungan. Mahayaan kitang bastusin ang pangalan ko. Pero huwag mo na damayin ang aking ama. Isusto mo, alang-alang kami ang klana, huwag mo siyang sasaktan. Madugong sagupaan ang pagdurusa sa ilalim ng pang-aabuso. India, sino yung kumakanta? Si Sisa po, ang ina ng statistang magnanakaw. Dalhin mo nga siya rito. Halika dito! Pakantahin mo nga siya. Bibaliw, kumanta ka! May bukas pa ang iyong buhay. Magaling! Konsolasyon, ano itong ginagawa mo? Gusto ko lang turuan ng leksyon ng baliw na yan. Hindi ka ba nawa sa ginagawa mo? Nagsanib ang kalungkutan at nag-aasam ng bagong pag-ibig. Na, kayo pala, tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Chan. Magandang araw, Kapitan. Oo pala si Alfonso Liñares. Kamusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Walang pagbabago, ganun pa rin. Iya, kamusta na ang pakiramdam? Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Napakaganda niya talaga. Magandang araw, pwede naman sa kayo pala. Nasaan siya? Nasa silid, nagpapahinga. Padre Damaso, salamat po sa iyong focus. Kumusta ang iyong pakiramdam, Maria Clara? Sumasakit pa rin po ang ulo ko. Pagaling ka agad, Maria Clara. Padre Damaso, Sino ang iyong mga kasama? si Alfonso Linares po, inaanak ninyong bayaw. Opo, Padre Damaso. Masaya kitang nakikita, iyo. Nandito po siya upang maghanap ng magpapangasawa. Madali lang yan, hintay ka. Takas o paglaban. Sumiklab ang apoy ng rebelyo. Bayan ay nagsimula ng mag-alam. Senyor, magandang umaga. Yes. Umalis na po kayo sa lugar na ito, hindi na po kayo ligtas. Ano ang iyong ibig sabihin? May pag-aalsa ng mga ganap. Kayo ang binagbantaan na pasimuno. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam sino ang may pakana nito, senyor. Ano bang dapat kong gawin? Sunugin niyo po ang mga papeles. Magtungo kayo kahit saan na hindi kayo masusundan. Sige, maraming salamat aking kaibigan. Kasiyahan, balot ng alingaw ng takot na puno ng pangambang hinaharap. Crisostomo, Patawarin mo ako, mahal ko. Ngunit ito na ang ating huling pagkikita. Kailangan ka nang umalis sa lugar na ito. huwag mong sabihin niyan. Nasisiguro ko na mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mo Na ano? na ang tunay kong ama ay iyong pinasisimbahan, si Padre Damaso. Ha? Paano? Basta lagi mong tatandaan, ikaw lang ang iibig kong Crisostomo. Pagluha sa isang pighating balita. Isang laban na pagnanasa at tunguhing pilit pinipigilan. Natagpuan ito sa sangbangkay na nalunod sa ilog. Di ba kay Crisostomo Ibarra ito? Hindi! Hindi ito maaari! Mahal ko! Anong nangyari sa iyo, anak? Masaya na ako kayo! Wala na siya! Ngunit si Ibarra ang mahal ko! Ayoko kay Alfonso! Patawarin mo ako, Iya. Kung nangyaalam mo sa buhay niya ni iba. Patawad ka. Kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa akin kay Alfonso, magpapakamatay ako! Patawarin mo ako, Iya. Pagmamahal at pag-asa sa kabila ng pagluha. Ako po si Basilio, ang anak mo. Hindi kita kilala. Huwag ka pumatakot sa akin, Inay. Basilio. Inay? Inay! Inay! Iyo, Sino po kayo? anong balak mong gawin sa ina mo? Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo. Ngunit wala akong pera. Kumuha ka lang ng panggatong. Malapit na rin ako mamatay. At sandaling mangyari iyon, sunugin mo na lang ang mga katawan namin. Pagkatapos,
Maghukay ka at makikita ka ng kayamanan. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo? Opo, Ginoo. Habang nililisan ko ang bayang iniibig, pasan ko ang sugat ng mga pangarap na nawasak. Hindi man natupad ngayon, ang hustisya ay darating at muling mag-aalab ang pag-asa ng ating bayan. Paalam, Inay. Paalam, Crispin. Makalipas ang 10 taon, nagbalik si Simon, isang mayamang alsahero, mula sa pagkatapon, tangan ang matinding galit at isang mapanganib na plano. Ang Pilipinas, nalugmok sa kawalang katarungan at pang-aapi, ay unti-unting nahahanda sa pagsiklab ng isang revolusyon. Senyor, maaari ko ba kayong tulungan? Hindi ko akalain na ikaw at si Senyor Simon ay isa lamang pala. Hindi na ako ang dati niyong kakilala. Mas ginamit ko na aking isip upang kayo lalong mas maghirap at matutong maghimagsik. Ngunit Senyor, 1 taon na lamang at isa na akong sertipikadong doktor. Ang nais lamang namin ni Sagani ay matupad ng ating kababayan na matuto sa wikang Kastila. Nagbibiro ata kayo. Akademya para sa wikang Kastila. Mas mabuti pang samahan mo ako sa aking plano, Dr. Basilio. Kapitan, bakit ibaga ng ating paglakbo at hindi tulingan? Mababa ang bahagi na yun, doon yung Victorina. Wala naman kasi magandang lawa sa nasa Pilipinas. Sa Manila. Bukay ng kandang pupuntang Manila. Ngunit senyor, maaaring malaki ang gastos at marami ang masisira. Pwes, gamitin ang taong na bilanggo. Kung hindi sapat, gamitin ang taong bayan sa pagkilitang paggawa. Ngunit senyor, maaaring magsanhi ng himagsikan. Senyor, ilang ulit nang naghimagsik ang mga inyo dahil sa napilitang paggawa. Ito ay hindi na mangyayari, Padre Saldo. At pwede bang tigilan niyo na po sa silita ng kahangalan? At ano namang misilbi ng mga Padre of Baile sa bayan kapag nagkaroon ng himagsikan? Basilio, punta mo si Maria Clara at tumakas na kayo. Ngunit senyor, matagal na pong patay si Maria Clara. Irasyon, animal. Anong pinagsasabi mo? Buhay pa ang minamahal ko si Maria Clara. Senyor, totoo, matagal na siyang patay. Namatay siya sa kumbento. Hindi. Hindi, Mare. Amigo, may salo-salo pa tayong pupuntahan. Sige, tara, lumakan na tayo. Adios mga senyora. Kumusta ang bagong kasal? Oo nga, kwentuhan mo naman kami. Paulita, ano narinig ko? Nagkasal ka na raw? Pasensya ka na, Isagani. Pinaramdam mo man ang tunay na pag-ibig, ngunit kailangan ko na mag-asawa ng buhay sa isang babaeng tulad ko. Magandang gabi, Bilibili. Magandang gabi din sa'yo, Simon. Meron pa akong kunting handog para sa bagong kasal. Maraming salamat. Hindi ka ba sasali sa hapunan? Hindi na po, salamat. Tapos na ang pagtataya. Walang kwenta ang revolusyon kung mamamatay rin lang naman ang babaeng aking pinakamamahal. Senyor Simon, ano ang iyong ginagawa?
Sandali, hihingi ako ng tulong. Huwag ka nang humingi ng tulong, Padre Florentino. Hindi nila ako mahuhuli ng buhay. Anong ibig sabihin mo, Senyor Simon? Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Linano ko ang lahat ng ito dahil sa aking galit. Maraming salamat, Padre Florentino. Lumaban ka, Senyor. Kahit 7 taon man na paulit-ulit ang kailangan kong hintayin, hihintayin kita, Crisostomo Ibarra.